Naibalik na nga sa serbisyo, posible pang ma-promote si Superintendent Marvin Marcos na nakasuhan kaugnay ng pagpatay kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. at ang isa pang inmate. Sa pagdinig ng Senado kanina, inamin ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na mismong si Pangulong Duterte ang nag-utos na pabalikin sa serbisyo si Marcos. Pinanindigan naman ng DOJ o ng Department of Justice ang pag-downgrade sa kaso ni Marcos mula murder sa homicide. Live mula sa Quezon City, may report si Jam Sisante. Jam? Jessica, kontrobersyal na nga yung pagbabalik serbisyo ni Superintendent Marvin Marcos. Lumabas pa sa pagdinig ng Senado kanina na posible siyang ma-promote ng isang ranggo sa loob or matapos ang 6 na buwan. Kaya naman kanina, lubos na ginisa ng mga senador ang mga opisyal ng PNP at DOJ. Murder ang unang reklamo laban sa grupo ni Superintendent Marvin Marcos sa pagpatay daw kay Albuera Mayor Rolando Espinosa. Ang murder complaint naging homicide. Nagpiyansa, ibinalik sa serbisyo. Matapos ng 6 na buwan, pwede pa raw itong ma-promote sa Senior Superintendent o Full Colonel. Isang hakbang layo para maging Chief Superintendent o General. If he is not disqualified, Your Honor, then he's qualified. He can be qualified. So kaya nga, we're looking at Senior Superintendent Marcos 6 months from now. Because yun ang parang residency requirement, di ba? Sa isang Yes, position. Your Honor. I suspect now that the reason why he was given that position is for him to get promoted. Sabi ni De La Rosa, pinamuno niya si Marcos ng CIDG Region 12 dahil yun ang bakanteng posisyon. Si Pangulong Rodrigo Duterte daw ang nag-utos na pagtrabahuhin muli si Marcos at mga pulis na kasama nito matapos nila makapagpiyansa sa kasong homicide at bumalik sa full duty status. I really pointed out to him na mukhang mainit pa yung issue, sir. Baka pwedeng kuha lang muna. Maya na. And he told me, every time lalabas siya sa media, Your Honor, sige siya sabi na, pabalikin yan, patrabaho na yan, balik-balik gano'n. Magkita kami, may flight. Sayang yung mga tao niya, walang ginagawa. So, ako naman, Your Honor, I take it as an order from my boss. Sa rekomendasyon ng NBI, DOJ at Senado, murder ang kaso kina Marcos sa pagpatay kay Espinosa at kapwa inmate na si Raul Yap noong November 2016 sa loob ng kulungan sa Albuera, Leyte. Pero nang i-review ni Justice Undersecretary Reynante Orceo ang reklamo, ibinaba niya ito sa homicide. Kaya nakapagpiyansa sina Marcos. Pinanindigan ni Orceo ang desisyon niya. Wala raw itong impluwensya ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Nakabrad niya sa Lex Talionis at nagtalaga sa kanya sa DOJ. The rule said, evident premeditated. That's two different things, Your Honor. That's too technical. The evident, the lapse of time, the sufficient lapse of time should be there before the offense can be qualified for a murder. And that's what I found out that's lacking in the panel of prosecution's report. Secretary Aguirre, did he ask you why is this so different from the reports? None at all, Your Honor. He didn't even intervene in the draft of that resolution. You are not credible. Wala naman po maniniwala na i-reverse nyo ang opinion ng Senado, ng NBI, ng DOJ panel, at ng sekretaryo mo mismo at sinasabi mo, hindi ko siya kinonsulta, akin lang po ito. Pero nadiskubre ni Senador Ping Lacson na hindi otorisado si Orceo na i-review ang desisyon nang hawakan niya ito noong April 2017. Labas kasi ito sa panahong July 1, 2016 hanggang December 31, 2016 kung kailan otorisado na mag-review ang mga DOJ Undersecretary. We have all the reason to suspect na parang kinakadel masyado si Marcos dito. Bukod sa kasong kriminal na hinaharap ni na Marcos sa korte, may 4-month suspension siya sa PNP na hindi pa mapatupad dahil sa inihaing motion for reconsideration. Jessica, sa susunod na pagdinig, posible naman daw ipatawag si Justice Secretary Vitaliano Aguirre upang siya yung magbigay linaw kung bakit homicide lang yung isinampang kaso laban doon sa mga pulis. Jessica? Jam, naungkat ba, natalakay ba lahat ng dapat maungkat at matalakay sa hearing na yan? Parang feeling mo ba lumalalim yung investigasyon o hanggang dyan na lang yung mga rason at yung mga alibay ng mga tumestigo ngayong araw? Jam?
Jessica, kung matatandaan natin, matagal nang iniimbestigahan ng Senado itong issue na to. Ipinatawag na sila Superintendent Marcos, yung si Kerwin Espinosa, at naungkat na yung detalye mismo ng pagpatay kay Mayor Espinosa. Pero ngayon, nakatutok na sila doon nga sa sinasabi nga, kumbaga, special treatment na binibigay daw dito kana Superintendent Marcos. Siguro kung may kulang man, yun nga, si Secretary Vitaliano Aguirre. Kasi kung matatandaan, doon sa mga nakaraang hearing ng Senado, sinabi mismo ni Aguirre na sang-ayon naman siya na mukhang premeditated itong naging pagpatay kay Mayor Espinosa. Pero ngayon, mukhang nagbago yung ihip ng hangin, sinusuportahan naman niya sa itong findings ng kanyang undersecretary. So yun yung gustong linawin ng mga senador kung bakit noong during the Senate hearings before, sinasabi na mukhang murder nga yung nangyari, pero ngayon, iba naman yung nilabas ng DOJ na resolution. Jessica. Nakaka-intriga kasi at saka nakakapagtaka. Ano bang meron itong si Marcos at he got away with it, di ba? From murder to homicide at na-reinstate pa at posible pang ma-promote. Bakit may special bang bagay sa kanya? Jessica, kung pagbabasihan yung mga pahayag ng PNP or particularly ni PNP Chief Bato de la Rosa, wala naman daw special or kumbaga particular na special dito kay Superintendent Marcos. Parang alinsunod lang ito doon sa sinasabi ni Pangulong Duterte na poprotektahan niya yung mga pulis na kumbaga ginagawa lang yung kampanya kontra droga, sinasagawa lang yung paghahabol doon sa mga drug lords. So para doon sa kala Pangulong Duterte, or kay Pangulong Duterte, ginagawa lang ni Superintendent Marcos yung kanyang trabaho daw. At yun nga, ang supposedly kaya raw nasa kulungan itong sila Marcos para mag-serve ng search warrant laban doon kay Mayor Espinosa. Pero syempre, marami ang kritisismo na nataka sila kung bakit daw, kumbaga parang special treatment. Kasi sinasabi na nga ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na murder ito nangyari, pero nakita nga natin ay binago pa yung original findings at naging homicide pa ito, Jessica. Ang hindi kasi malinaw after all this time, no, nakakulong na si Espinosa, nahawakan na siya ng batas, nakakulong na. Bakit pinasok nung grupo ni Marcos at pinatay siya? Kasi ang pihado, ang tanong ng marami, baka pinatahimik at baka may koneksyon itong mga pumatay kay Mayor Espinosa sa anumang pakana o sa anumang move, no? Kaya nila pinatahimik itong si Espinosa. Hindi, yun ang unanswered all this time. Tapos, bukod pa dun nga sa mga tanong kung bakit nakakalusot itong si Marcos ngayon. Yes, Jessica, actually yun nga yung findings ng Senado dun sa pagdinig nila dati na mukhang pinlano talaga nila Superintendent Marcos yung pagpatay kay Espinosa dahil kung matatandaan natin, merong alegasyon itong si Kerwin Espinosa na sangkot din mismo sila Superintendent Marcos sa illegal na droga. So, kumbaga, yung theory noon at yun din yung lumabas sa ebidensya din na parang mukhang sinasadya nga raw patayin yung mga ito kasi meron pa sinasabi yung medico-legal na yung from the angle daw ng bala, na pagpasok ng bala dito kay Mayor Espinosa, parang nakahiga naman daw ito. So, imposible daw na nanlaban. Kaya nga talaga nga nagtataka yung mga senador kung bakit despite the evidence, ang ruling pa rin nung DOJ sa kanilang sa petition for review ay homicide ang nangyari at hindi premeditated murder. Okay, pero kung ganyan na sinabi na ni General De La Rosa mismo na sinunod lang niya yung utos ni Pangulong Duterte, may mahihita ba sa Senate hearing na ito? Kasi kung ganyan na yung mga senador ay hindi kumbinsido dun sa mga naririnig nilang dahilan, no? Batay sa mga narinig ko sa report mo, may magagawa ba sila? Well, Jessica, sa ngayon kasi mukhang medyo technical Sa ngayon mukhang nasunod naman yung proseso in a sense na dumaan sa investigation itong kaso ni Superintendent Marcos both sa administrative and sa criminal aspect. Ang magagawa ng Senado, sinabi na rin ni Senator Ping Lacson, is parang kumbaga to keep the attention on the issue. Ngayon nga kanina si Senator Ping Lacson mismo yung nag-raise ng posibilidad na baka ma-promote itong si Superintendent Marcos. So parang gusto niya nandun yung atensyon ng mga tao para makita na rin kumbaga ng publiko o ng mga opisyal na yung atensyon ng tao ay nasa issue pa rin na ito at hopefully daw maiwasan naman yung mga ganong klaseng mga hakbang, yung pag-promote daw kay Superintendent Marcos na talagang para sa kanila ay questionable. Jessica. Okay, pero in principle may magagawa ba ang Senado
against itong ganitong klase ng appointment by the President, no less, no? Parang executive branch ito and the Senate is investigating, pero meron pa bang maiiba sa takbo ng mga pangyayari? Well, Jessica, sa particular case na ito, kasi nakasalalay na rin sa korte at sa PNP yung takbo ng kaso, pero maybe in the future, kasi yung mga investigations naman ng Senado ay in aid of legislation, maaari nilang amyendahan yung batas para kumbaga maglagay ng mga patakaran, ukol sa paano ba yung sa promotion, kapag ba merong kinakaharap na kaso ang isang opisyal, dapat ba itong ma-promote? So pwede nilang ayusin yung batas para kumbaga hindi na mangyari yung mga questionabling hakbang if ever man merong mga opisyal na nahaharap sa mga matitinding alegasyon. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante.